Ito, balikan natin yung mga sinabi na itong former mayor ng Maynila, itong si Isko Moreno. Dahil sa halos lahat ng mga appearance niya at pagdalo niya sa mga patawag ng ilang mga Manileño, lagi niyang sinasabi itong katagang malaki ang utang na loob ko dito sa mga Lacuna. Lagi niya itong sinasabi at wala tayong naririnig sa kanya na salitang pamumulitika o paninira sa kasalukuyang administrasyon dito sa lungsod ng Maynila. Pero bakit nangyayari itong gulo dito sa konseho ng Maynila at pagdidivide ng mga ilang mga konsihal dito sa lungsod ng Maynila? Laging sinasabi ni Isko Moreno at sabi rin ng ilang Manileño at karamihan ng mga Manileño ang nagsasabi at nag-udyok sa kanya na bumalik. Bakit nga ba siya pinababalik ng Manileño? Siguro dahil nakakita sila ng hindi magandang pamamalakad dito sa lungsod ng Maynila kasi hindi naman pababalikin ng Manileño si Isko Moreno kung nakitaan nila itong administrasyon na to na tinutuloy at ginagawa yung mga naiwan nitong si Isko Moreno. Bakit ang ilang mga project ni Isko Moreno ay natigil at hindi na itinuloy na itong kasalukuyang administrasyon samantalang sila ang mga pinagkatiwalaan ni Isko na mamuno dito sa lungsod ng Maynila. Parang mayroong ibang nangyayari na talagang ito ba talagang balak na tumuloy-tuloy itong si Mayora bilang mayor ng lungsod ng Maynila. Pero paano niya magagawa ito kung ang mga iniwan ni Isko Moreno na mga project dito sa lungsod ng Maynila mga naitigil? Di ba po? Kasi yung mga paninira ngayon, yung mga paninira ng mga ilang grupo dito sa social media group, nakikita po naman natin, mga napapanood po natin. Di ba nakikita nyo po yung mga paninira nila mga dati pa. Yung noon pa na si Isko Moreno ang nakaupong mayor dito sa lungsod ng Maynila, hindi po ba natin naisip ni minsan? Ipasok natin sa isip natin na lahat halos ng project na to hindi naman masasakatuparan itong mga project na pinagawa ni Mayor Isko Moreno, former Mayor Isko, kung hindi ito pinag-usapan dito sa konseho at hindi ito inaprubahan ng presiding officer dyan. Sino po ba ang presiding officer noong mga panahon na yon? Di ba ang vice mayor? Sino po ba ang vice mayor ni former Mayor Isko Moreno? Ayun lang po isipin natin. Kaya po, kung ano po yung ating paninira dito, kaya Yorme, dapat ganun din ang sinasabi natin dito sa nakaupo. Kasi siya ang presiding officer noon. Alam niya rin po lahat ng nangyari. Kaya dapat siya ang unang binabatuhan. Hindi po makakarating yan kay Isko Moreno. Yung mga project na yan, hindi po matutupad yan kung hindi po pinukpok dyan sa konseho. Ayan po lagi natin tatandaan. Kasi po, nakikita po natin at napapanood natin sa mga ilang social media platform na medyo isinisisi lahat kay Isko. Bakit natin isinisisi kay Isko yung mga nangyari? Nakita naman din po natin yung output ng mga ginawa niya. Pinaganda niya ang Maynila, nakikita natin lahat. Yung mga project niya, napapakinabangan ng Manileño. Pero sa ngayon, sa kasalukuyan, parang hindi na gaanong napapakinabangan o hindi na gaanong nakikita ng mga Manileño yung mga nagawa at yung mga itinayo at yung mga ipinaganda nitong ni Isko Moreno. Kaya po dapat yan iniisip po natin, wag po tayong bira ng bira, tira ng tira. Kasi alam nyo po, mayor yan. Siya dati ang mayor. Ang mayor po hindi naman po pwede na pag ginusto ko na ganito, gawin nyo dyan, pagawa nyo na ganyan. Hindi po ganun kadali. Ayan po iba pinag-uusapan pa sa loob ng konseho. Pinagdidibatihan pa yan. At yan ay aaprubahan ng presiding officer, paaprubahan po yan ng vice mayor bago po yan makarating sa mayor. Ayan po ang katotohanan dyan. Sana po, ayan po ang iniisip natin. Marami po dyan mga politiko na nananalo
'di ba? Biglang yaman, 'di ba? Ang dami diyan. Wala naman nakikitang ginagawa. Hindi man lang napaganda yung kanyang nasakupan kung ano-ano lang mga ginagawa. Pero ito, napansin naman natin hindi naman po tayo bulag. Yung mga panahon ni former Mayor Isko Moreno, partida na. Panahon pa ng pandemic yan. Pero nakita nyo na ang Maynila ay talagang napaganda. Nung nagkaroon ng open na, pwede na maglabasan, nandiyan si Isko, nakita nyo ang Maynila, di ba? Ang ganda ng puntahan. Pero ngayon, ngayong mga panahon na to, halos wala na tayong makita. Ang dumi na halos ng mga ibang lugar dito sa lungsod ng Maynila, madilim na, di ba? Kaya sana po isipin natin, tama rin po yung mga sinasabi ni Isko pag siya nagsasalita na lagi niyang inuulit na mahirap talaga pag ikaw ay may utang na loob sa isang tao. Dahil pong katumbas na halaga yan. Babayaran mo at babayaran yan lahat ng utang na loob na yan. Kaso nga lang, sana ganun din ang mapala niya in return. Di ba, kaso nga lang yung mga tinulungan niya, yung mga nilagay niya sa pwesto, yung mga napaganda niya yung buhay, mga pinagkatiwalaan niya, sila pa ngayon mismo ang tumitira dito kay former Mayor Isko Moreno. Tandaan niyo po yan. Lagi niyong tatandaan na ang nagpapabalik kay Isko Moreno sa lungsod ng Maynila ay ang mga Manileño. Sinasabi niya lagi pag siya'y nagsasalita na gusto niya nang magretiro dahil buong buhay niya inalay niya na sa paglilingkod. Kaso wala siyang magawa kasi mas malaki ang utang na loob niya sa taong bayan, sa Manileño. Kaya wala siyang siguro kailangan niyang bumalik dahil may mga bagay siya na dapat ayusin. May mga bagay siya na dapat ituloy. Nung siya ay mayor pala, alam natin, first term lang siya. Diba? Pero nalulungkot tayo sa nangyayari ngayon kasi nakikita po natin sa mga ilang mga social media platform yung mga paninira. Pero yung mga paninira na yan ay nakalipas na. Sana po yung mga paninira na yan, iniisip po muna natin, nauulitin ko ulit, na ayan ay pinag-uusapan sa council, pupukpukin ng presiding officer bago po makarating sa mayor. Kaya po wag natin isisi lahat kay mayor kung meron man siya nagawa na hindi nagustuhan ng Manileño. Kasi nakita naman natin di ba? Hindi na dapat i-memorize di ba? Nakita natin mga panahon niya kung gaano kaganda, kung gaano tiningala ang lungsod ng Maynila. Di ba? Ngayon, nakita naman natin ngayon, sinasabi wala mo ng politikahan, pero yung nangyayari po ngayon, nakakalungkot mang isipin, talagang punong-puno po ng politika.